Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah! Sa umaga pong ito ay darako na tayo sa salita ng ating Panginoon. Nabasa na po yung ating pong teksto kanina. Subalit muli ko pong babasahin at hiniling kong tayong lahat ay tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating pong Panginoon. Unang Pedro chapter 2 verses 1 up to 3. Basahin ko po sa magandang balita Biblia. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan, sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang masalita na ating pong nabasa, maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, growing in Christ. Yung paglago sa ating Panginoong Hesukristo. Ito pong aklat ng unang Pedro chapter 2 ay tinuturuan niya tayo na tayo po ay lumago sa salita ng ating Panginoon, na mapanghawakan yung ating identity bilang anak ng Panginoon, mapanghawakan yung ating pagkakakilanlan bilang isang mananampalataya, bilang isang nagpupurit, naglilingkod sa ating pong Panginoon. At yan ang sinasabi ni Pedro na dapat nating maunawaan sa ating pong mga buhay. Tandaan po natin, tinalakay din po dito sa unang Pedro na we are chosen, not just by our salvation. Tayo po ay pinili ng Panginoon. Hindi po tayo ang pumili sa Diyos, hindi po tayo ang tumawag sa Diyos, kundi tayo po ang tinawag ng Diyos, tayo po ang pinili ng Panginoon. But we must to live differently for the sake of Christ. Ikaw at ako ay pinili ng Panginoon, kinakailangan tayo po ay mamuhay na kakaiba para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Hindi lamang tayong pinili ng Panginoon, hindi lamang tayo tinawag ng Diyos bilang kanyang mga anak, but we are called to be different. Tinawag tayo ng Panginoon na maging kakaiba sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay hindi gaya-gaya. Ang isang mananampalataya ay hindi gumagaya sa iba, kundi tayo po ay kakaiba. Mamuhay tayo, tinawag tayo ng Panginoon to be different, maging kakaiba sa lahat ng bagay, na kung saan ay nagbibigay papuri, parangal sa atin pong Panginoon. Believers must grow in Christ to remain spiritually alive and effective. Ang isang mananampalataya, dapat lamang na ito ay lumago sa ating Panginoong Jesucristo upang mapanatili ang kanyang pagiging buhay spiritually at higit sa lahat, magiging epektibo sa kanyang pamumuhay bilang isang mananampalataya. Lahat po tayo ay may mga alagang halaman. Nagtatanim tayo ng iba't ibang mga gulay. May mga alagang hayop yung mga iba. Ang gusto natin, bawat alaga ay lumakita nating lumalago. Gusto natin ng bawat alaga po natin, bawat tanim po natin, makita natin na lumalago. Kung minsan kinakausap pa natin yung ating mga halaman, yung ating mga tanim, na sinasabihan natin na, agbunga ka mo di ka mo bang tibungan, sibsibugan ka nga kanayon. So sometimes kinakausap natin. So tayo din po, bilang isang mananampalataya, kinakailangan tayo din po ay lumago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, lumago sa ating Panginoong Jesucristo. But ano ba yung kailangan nating gawin para tayo ay lumago sa ating Panginoong Jesucristo? In our text, there are some essentials to do enable for us to grow in Christ.
sa ating binasa ay may mga nararapat na kailangan nating dapat gawin upang tayo ay lumago sa ating Panginoong Jesucristo. Number 1, sa verse 1, ang sabi po dito, kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Crave to remove what hinders growth. Yung magkaroon tayo ng kasabikan, manabik na tanggalin ang mga nakakahadlang para sa paglago. Minsan ang halaman hindi lumalago kasi may mga hadlang. So kailangang malinisan sa kanyang paligid. Ang iba gusto nila, ang tanim nilang puno para mamunga, ang dami nilang ginagawa. Nagkakaroon ng cultivation sa lupa. Minsan pa nga ay ang ginagawa ng iba para mamunga ay pinapausukan nila. Nagsusunog sila para yung usok papunta sa taas. Ginagawang lahat para makita yung mga tanim ay lumalago. Nililinisan. So ganito din po ang sinasabi ng Biblia, kinakailangan magkaroon tayo ng pananabik na tanggalin ang anumang nakakahadlang sa ating paglago. Kapag sinabi mo po natin crave, sino na pong naranasang nag-craving ng isang pagkain? Pag nag-crave ka sa isang pagkain, talagang sabik ka na gusto mong makain talaga na pag hindi mo nakain tong araw na yan, kasla ka lang ay aginaw, nga kayat mo nga makanday pinagkikriban mong pagkain. At kapag nakain mo, sobrang saya mo na parang satisfied ka. Pero kapag hindi mo nakain yung pinagkikriban mo, parang may kulang sa'yo. Parang kulang yung araw mo. Ganyan din po ang sinasabi ng banal na kasulatan, we must crave to remove what hinders. Sa ating pong teksto, sa verse 1, meron po siyang tinalakay na 5 na napasali sa internal attitudes and relational sins that block spiritual growth. May 5 dito na tinalakay sa verse 1 na panloob na attitude ng isang tao na kung saan ito po ay nakakasagabal sa ating paglago spiritually at hindi lamang nakakasagabal sa paglago natin spiritually, pero nakakaapekto rin sa ating relasyon magkakapatid, relasyong magkakaibigan, at maging relasyong mag-asawa. Nakakaapekto po ito. Kaya ang sinasabi ng Biblia, dapat tanggalin ang lahat ng ito. Ano ba itong 5 bagay na ito na sinasabi ng Biblia? Ito po yung tinatawag na malis. Ano bang ibig sabihin ng malis? Ito po yung masamang hangarin o malasakit na masama. Ano pong sinasabi ng ating binasa? Talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan. Pag sinabing talikuran, huwag mo nang lingunin. Tinalikuran mo na nga eh. Minsan, itong malis na ito, kinakaibigan ka lang, nilalapitan ka lang kasi meron siyang masamang hangarin sa iyo. Meron tayong tinatawag na personal interest. At kapag nakuha na niya yung masamang hangarin niya, huyo ka sa kanya. Kaya ang sinasabi ng Biblia, tanggalin natin ito, talikuran natin ito. Pangalawa, itong tinatawag na deceit o itong panlilin lang. Ang sabi po ng Biblia, ang lahat ng pandaraya. Tanggalin daw ang lahat ng pandaraya, yung walang katapatan o panlilin lang, panluloko. Kapag nagkaroon ng panliling lang sa isang tao, nagkaroon ng panluloko sa isang tao, nakakaapekto sa relasyon ninyong magkaibigan, relasyon ninyong magpipinsan, relasyon ninyong magkakamag-anak, relasyon ninyong magkakapatid. And even sa relasyon sa magkakapatid sa Panginoon, nakakasira, nakakaapekto po ito. Minsan pa nga, usong-uso dito yung panlilin lang, panluloko. Makakatanggap ka ng text,
na ikaw daw ay nanalo ng 850,000 sa ganitong parapol na wala ka namang sinasalihan at binigyan ka ng number na tatawagan kapag tinawagan mo, yung number na yun magpapanggap na attorney. Ngayon, para maklim mo yung premium yun, ang dami nilang pinapagawa, kailangan magpadala ka ng load. Magpadala ka ng pera para daw sa processing fee. Minsan sa mga messages, kung ano-anong mga pinapasa, minsan mga link ng Jollibee na mayroon silang promo, mga gasoline station, pero kapag nilink mo, kapag binuksan mo yung mga link na pinasa sa'yo, magugulat ka na lang. Hindi mo na mabuksan ang iyong Facebook account. So yun po yung mga isang mga panluloko, panlalamang sa kapwa. At minsan, nakakagawa din po tayo ng mga panluloko o mga panlalamang sa kapwa, pandaraya. Pare-pareho kayo minsan na gumawa, grupo kayo na pumunta sa isang gawain. At ang usapan, ang bayad sa ginawa nyo yan ay 5,000. Pero pag naibayad na minsan, nagbati mo tinaramin na laking kinwan, ikantay latan at ikastoy. So nagiging hindi na pantay yung hatian. So nagkakaroon ng panlalamang, nagkakaroon ng panluloko, kaya doon nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pangatlo na sinasabi ng Biblia, hypocrisy o yung pagkukunwari, pagpapanggap. Ito yung you are pretending to be what you are not. Nagpapanggap ka na napakabait mong tao. Yun pala, isa ka sa pinakasupladita sa lahat. Yung nagpapanggap ka na ang bait-bait mong tao, yun pala ikaw yung pinakamasama. Hypocrisy. Pang-apat, envy. O itong inggit. Itong inggit, ibig sabihin ito yung naiinggit ka sa blessing ng kapatid mo. Nakita mo sunod-sunod yung blessing ng kapatid mo, sunod-sunod yung blessing ng kapitbahay mo, naiinggit ka. At dahil sa pagkainggit mo, saan kaya siya kumukuha? Siguro umutang man na niya. Naglinding na naman yan, sunod-sunod na yung utang na, yan na naman, bili na ng bili, utang ng utang. Sinsid na matuwa tayo minsan, wow, ganda naman, meron ka na namang bagong television. Meron ka na namang bagong motor. Dapat pag nakita natin may mga napupundar ang ating mga kapatid, ang ating mga kapitbahay, kailangan dapat tayo ay matuwa. Amen? Amen. Instead na mainggit ka, matuwa ka. Malay mo, balang araw, ikaw din ang bibili. Balang araw, kapag nakabili ka, luma na yung sa kanya. Balang araw nakabili ka, sira na yung sa kanya. Hindi lahat sabay-sabay. May mga tamang pagkakataon na kung anuman yung napundar, kung anuman meron yung kapitbahay mo, yung kapatid mo, balang araw magkakaroon ka din ng ganon. Basta magsikap ka lang, huwag ka lang mainggit. Kasi kapag naiinggit ka sa kanya, maya-maya, masisira mo yung tao. Makwikwento mo yung tao. Hoy, kumare, amumngay. Nakita ni Kastoy. Gibatang man nanti kay barbarong Kastoy na. Kung naman di kumarang, wow, sana all. Panglima na tinatalakay ng Biblia na dapat nating talikuran, itong slander. Anong ibig sabihin ng slander? Ito yung paninirang puri. Speaking harm to others. Ito yung pagsasalita ng kasinungalingan laban sa kapwa. Pagpapakalat ng mga maling impormasyon para siraan ang iba. Yung gumagawa ka ng kwento, dahil galit ka, inggit ka sa taong yan,
Gagawa ka ngayon ng kwento, ipapakalat mo ngayon yung mga maling impormasyon tungkol sa taong yan. Walang kamalay-malay yung tao, sirang-sira na. Dahil sa maling impormasyon, dahil sa maling pagpapakalat ng kwento. So dapat yon yung sinasabi ng salita ng Panginoon na dapat nating talikuran. Ito yung mga 5 na tinatalakay ng Biblia na internal attitude ng isang tao that hinders, that block the spiritual growth and even the blessings na dadaloy sa ating mabuhay. Ang sinabi ng Biblia, kaya't talikuran natin ang lahat ng mga ito. We cannot grow spiritually while we are clinging to spiritual toxins. Kapag lagi nating niyayakap yung mga nakakasagabal sa ating spiritual na paglago, kailanman ay hindi po natin mararanasang lumago sa ating pananampalataya. Ang mga bagay na ito, ang 5 mga bagay na ito na tinatalakay ng Biblia, it can damage both our spiritual health and relationships. But the Bible says we must have a crave to remove what hinders our growth. Tanggalin natin, magkaroon tayo ng kasabikan na tanggalin yung mga bagay na nakakasagabal sa ating paglago. Pangalawa na dapat nating gawin para tayo ay lumago sa ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 2a at saka verse 3, ang sabi po dito, verse 2a, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na spiritual. Crave what nourishes the soul. Manabik sa nagbibigay ng lakas ng ating kaluluwa. At para tayo po ay magkaroon ng lakas sa ating kaluluwa, craving God's Word is essential. Yung kasabikan natin, yung salita ng Panginoon ay napakahalaga upang tayo ay lumago sa Panginoon. Mababasa po natin dito sa ating pong teksto, inahalin tulad ni Apostol Pedro ang isang bata, ang isang sanggol, na ang dapat pa lamang niyang kainin para siya'y lumago, gatas. Hindi mo pa siya pwedeng pakainin ng kanin. So, matagal na panahon na maggagatas ang sanggol hanggang sa ito ay lumalago. At kapag lumalago ang sanggol, unti-unting natatanggal ang gatas sa kanya. Ang ibig kong sabihin ni Apostol Pedro, craving God's Word is not optional. Hindi dapat nating pamilian na kasabikan ang salita ng Panginoon. As the babies need milk to grow, even as believers need the Word of God enable for us to grow spiritually. A healthy Christian life begins with a hunger for God's Word. Kung gusto nating maging healthy, maging malusog ang ating buhay Kristiyano, simulan po nating manabik sa salita ng ating pong Panginoon. Bakit napakahalaga na kasabikan natin ang salita ng Panginoon? Because craving God's Word is nourishing our soul. Ang pananabik sa salita ng Diyos ay nagpapalusog sa ating kaluluwa. The Bible says in the book of Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth on the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yung ating katawan physical, para hindi manghina, kailangan mong pakainin ng pagkain. Kung minsan,
nagkakaroon ka pa ng vitamins, tinanong, anong vitamins ng anak mo? Anong pinapainom mo sa anak mo? Shilin. Ha? Shilin? Hindi. Yun pala. Ano yun? Sabi nila. Yung patalas na sa TV, yung may sombrero, yung may helmet. Ah, hindi shilin. Silin. Minsan, nagpa-vitamin tayo from A to Z. Yung vitamins natin kasi gusto nating lumakas yung ating physical na katawan. Gusto nating maproteksyonan ang ating katawan laban sa anumang sakit, laban sa anumang mikrobyo, lalong-lalo na sa mga bata. Gusto natin laging malusog ang ating physical na katawan. Likewise, kung paano natin binubusog, kung paano natin pinoprotektahan ang ating physical na katawan, kung paano natin pinapakain ang ating physical na katawan para lumakas, para makapagtrabaho, ganun din lagi nating busugin, lagi nating pakainin ang ating kaluluwa para mapalakas ang ating espiritual na kalagayan sa harapan ng Panginoon para anumang pagsubok, anumang problema ang ating maranasan, hindi kaagad tayo sumusuko sapagkat lumalakas ang ating espiritual na kalagayan. Kaya dapat magkaroon tayo ng kasabikan sa salita ng ating Panginoon. Craving God's Word is helping us to grow. Ang pananabik sa salita ng Panginoon ay tumutulong para tayo ay lumago. We can't mature spiritually if we can't feeding consistently on the truth of Scripture. Kailanman ang isang mananampalataya, hindi siya lalago spiritually kapag hindi tuloy-tuloy yung kanyang pagpapakain sa kanyang kaluluwa sa salita ng ating Panginoon. Napansin niyo po ba, once na nagresita ang isang doktor, kahit mild lang na sakit, ang laging nireresita ng doktor, inumin mo ito 7 beses. Inumin mo ito 2 beses sa loob ng 1 linggo. Laging 1 week yung nireresita ng doktor. Tayo minsan, ininom natin doon after 2 days, kapag magaling na tayo, tinitigil na natin. Pero ang resita ng doktor, within 7 days. Pero yung pangatlong araw pa lamang, dahil feeling mo magaling ka na, stop mo ng pag-inom. Pero mali yun. Kung ang niresita ng doktor sa'yo, inumin mo ang gamot na ito within 7 days, kahit na magaling ka pa, tuloy-tuloy mo lang, tapusin mo yung 7 araw na sinabi ng doktor. Ang hirap kasi nung sinasabi sa Ilocano na mabignat. Intonokuan, agparisita ka man, gumatang ka man ti agasan. Inton marik ng tumanan, umimbagkan, awan tumanan. So, hindi nakukontinue yung resita ng doktor. Ganon din sa salita ng ating Panginoon. Kapag hindi continuous yung pagpapakain natin sa ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, hindi rin po tuloy-tuloy yung paglago natin spiritually sa harapan ng ating Panginoon. Craving God's Word is helping us to connect to the heart of God. Yung pananabik sa salita ng Panginoon ay tumutulong sa atin na nagpapalapit sa puso ng ating Panginoon. Napakalaki pong pagkakaiba yung pananalangin at yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Napakalaki pong pagkakaiba yung pananalangin at sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Yung pananalangin, ikaw ang nakikipag-usap sa Diyos. Pero kapag ikaw ay nagbabasa ng kanyang masalita, ang Diyos ang nangungusap sa iyo. Kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon, ang Diyos nangungusap sa iyo. Kaya dapat lamang na tayo po ay manabik sa salita ng Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos, tinutulungan niya tayo na mapalapit sa puso ng ating Panginoon. Pangatlo at ang panghuli na dapat nating gawin
para lumago tayo kay Kristo Jesus. Sa verse 2b at saka verse 3. Lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Crave to grow in your salvation. Magkaroon tayo ng pananabik na lumago sa ating kaligtasan. Salvation is not just a moment. It is a lifelong process of transformation. Ang kaligtasan ay hindi lamang minsan na karanasan. Pero ito po ay habang buhay na nararanasan. Lifelong process of transformation. Na hindi porket tinanggap mo na si Kristo ngayong araw na to bilang tagapagligtas mo sa iyong buhay, automatic magbabago ang buhay mo. Araw-araw tayong binabago ng Panginoon. It is a lifelong process. Hindi porket ikaw ay ligtas na, hindi ka na nakakagawa ng kahinaan, hindi ka na nakakagawa ng pagkukulang, pagkakamali. We are all humans. Merong kahinaan, may pagkakamali. Kaya na, kapag tinanggap na natin ang kaligtasan mula sa Panginoon, hindi lamang sa araw na yan na tinanggap mong kaligtasan, kundi ito ay patuloy habang ikaw ay nabubuhay, patuloy na nararanasan mo yung pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. We must grow in understanding God's truth. Kinakailangan tayo po ay lumago sa pag-unawa sa salita ng ating Panginoon. Tayo ay naligtas na. Tinanggap mo na si Jesus bilang tagapagligtas mo sa iyong buhay. At lagi nating dapat unawain ang sinasabi ng Biblia that there are 3 tenses of salvation. Kaya ko sinabi na salvation is a lifelong process kasi ang tinuturo ng Biblia ay may 3 tenses ng kaligtasan. Ano po yun? Ito yung tinatawag nating past salvation. Ano tong tinatawag na past salvation? You were saved. Ibig sabihin, you are justified. Pinawalang sala ka na ng ating Panginoon. Romans chapter 5, we are justified by faith. Pinawalang sala na tayo ng ating Panginoon. Kaya yung kasalanan ng kapatid mo na nagawa niya na matagal ng panahon, pinatawad na yun ng Panginoon, kaya wag mo nang ibalik-balik sa Kanya. Amen. Pinatawad na yun ng Panginoon. Kinalimutan na yun ng Panginoon. Dapat ikaw din, marunong kang magpatawad. Huwag mo nang ungkatin yung nakaraan. You were saved. Naligtas na tayo. We are justified. That is past salvation. Pangalawa, present salvation. Anong ibig sabihin ng present salvation? You are being saved. Ito yung tinatawag na sanctification. Pagpapakabanal na bawat araw, ikaw at ako ay binabago ng Panginoon. Bawat araw, ikaw at ako ay pinapaging banal ng ating Panginoon. Sapagkat sa harapan ng Diyos, tayo ay banal sa Kanyang harapan. Kung sa tingin ng tao, ikaw yung pinakamasama, pero alam mong tinanggap mo si Kristo, alam mong pinatawad ka ni Kristo, kaya araw-araw, ikaw ay itinutuwid ng Panginoon. Araw-araw, ikaw ay tinutulungan ng Panginoon upang yung mga pagkakamali mo, pagkakasala mo in the past, ay huwag mo nang balikan, huwag mo nang ulitin. Ibig sabihin, ikaw ay patuloy na ginagawang banal ng ating Panginoon every day in our lives. That is present salvation. Pangatlo, ito yung tinatawag nating future salvation. Ano naman tong future salvation? You will be saved. Glorification. You will be saved. Saan? From the wrath of God. Makakasama ka ng Panginoon. Mula
sa katawang lupa. Mapapalitan ng iyong katawang lupa ng katawang panlangit. Yan yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Grow in holiness. Kinakailangan lumago tayo sa pagiging banal. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng obedience and godly character. Magkaroon tayo ng pagsunod sa Panginoon at makadiyos na pag-uugali. Yung dati nating pagkatao, sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung katangian ng Panginoon, yung pagiging mapagmahal, pagiging mabuti ng ating Panginoon, kinakailangang makita sa ating mga buhay. Godly character. Magkaroon tayo ng pagsunod sa Panginoon. Kung anong sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay, dapat nating sundin. Dapat nating tukdin yung mga sinasabi ng ating Panginoon. Grow in relationship with Jesus. Kinakailangan lumagot tayo sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus. Na hindi lamang every Sunday na magkaroon tayo ng relationship with Jesus, but in every day in our lives, 24/7, kinakailangan may kaugnayan tayo, may ugnayan tayo sa ating Panginoong Hesus. Grow in fruitfulness and spiritual impact. Kinakailangan lumagot tayo na mayroong bunga. Anong mga bunga na yan? The fruit of the Spirit. Anong mga fruit of the Spirit? There are 9 fruits of the Spirit. Love, joy, peace, kindness, meekness, faith. Kailangan magkaroon tayo ng 9 na bunga ng banal na Espiritu. At yung ating buhay Kristiyano, kinakailangan mabunga. Alam niyo ho ba, kapag ikaw ay mabunga, expect ng maraming criticism sa buhay. Nakakita na ba kayo ng mangga na maraming bunga? Ginagawa ng iba, sinusungkit, binabato para mahulog yung bunga. At ikaw naman bilang isang Kristiyano, once na ikaw ay lumalago spiritually, once na ikaw ay nagkakaroon na ng bunga bilang isang Kristiyano, marami na rin mga pambabatikos. Marami na rin mga uyaw na matatanggap mo. Marami na rin mga paninira ang matatanggap mo. Ibig sabihin, sign yan na ikaw ay lumalago na. Sign yan na ikaw ay unti-unti nang namumunga kay Kristo Jesus. At kapag naranasan mo yon, ang sabi ng Biblia, you are blessed. Ikaw ay mapalad. Just as babies are expected to grow, Christians are expected to mature in faith. Walang magulang na hindi siya nag-expect na lumalago ang kanyang anak. Ganyan din po ang ating Panginoon. Nag-expect siya na ikaw at ako bilang mananampalataya ay lumalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang sabi ng verse 3, naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Once we tested God's grace, once we tested forgiveness, once we tested love, once we tested goodness of God, then we begin to crave more of Him. Kung naranasan mo na ang pagpapatawad ng Panginoon, kung naranasan mo na ang pagmamahal ng Panginoon, kung naranasan mo na ang kabutihan ng Panginoon, mas lalo mong kasabikan na mas makilala, mas mapalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo nga pong lahat ay tumayo.
Growing in Christ is not optional. It is a must. Hindi dapat pinagpipilian ang paglago spiritually. Ito ay kinakailangan. Growing in Christ must crave to remove what hinders the growth, crave what nourishes the soul, and crave to grow in salvation. Brothers and sisters in Christ, we must keep hunger in Christ. Meron kasabihan, what you feed grows, what you starve dies. Kung ano man yung pinapakain mo, lumalago. Kung ano man yung ginugutom mo, mamamatay. Kapatid, pakainin natin ang ating kaluluwa sa mga salita ng ating Panginoon. Muli nga nating awitin yung inawit natin kanina. So ito po, na sa lahat ng season ng ating mga buhay, nakikita tayo ng Panginoon. Sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay, nakikita tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me for righteousness and God. Look to you and wait on you. I sing to you, Lord. I give all love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, hallelujah. Sabitan natin ang Panginoon, bigkasin natin ang salitang hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yes, sa umagang ito, kasabikan natin na tanggalin
lahat ng manakakahadlang sa ating paglago. Magkaroon tayo ng pananabik na pakainin ng ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng pananabik na lumago sa ating kaligtasan, na bawat araw ng ating buhay, kasabitan natin na magkaroon tayo ng bunga sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah! Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sa iyong masalita na kung saan pinanalahanan mo kami na dapat kaming lumago sa aming pagkikipagrelasyon sa aming Panginoong Kristo, na dapat kaming lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Panginoon, nakikita po ninyo yung mga internal attitude na nasa amin. Panginoon, hindi namin kayang tanggalin ito. But we need the help, we need the power of the Holy Spirit upang matanggal ang mga bagay na nakakahadlang sa aming espiritual na paglago, Panginoon. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na magkaroon ng kasabikan, pananabik lagi, na magpasa, makinig ng masalita upang mapakain ang aming mga kaluluwa at upang mapalakas ang aming espiritual na kalagayan, Panginoon. Ganon din, banal na Espiritu, bigyan mo kami ng kasabikan, pananabik na lumago sa aming kaligtasan. Na in every day in our lives, sasamahan mo kami, Holy Spirit, na sa bawat kahinaan namin, palalakasin mo kami, banal na Espiritu. Precious Holy Spirit, patuloy ka namin inanayahan. Continue to take control of our lives. Take complete of us, precious Holy Spirit, and let the fruit of the Holy Spirit patuloy na manahan, patuloy na maghari sa aming mabuhay, sa aming mga puso. At hayaan po ninyo, Panginoon, sa tulong ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng bunga sa aming paglilingkod sa inyo. Salamat po. Salamat ng marami. We give you all the glory. We give you all the praises. We give you all the adoration. Thank you for the spiritual growth of God. Salamat sa aming mga paglago. Salamat, Panginoon. Salamat ng marami. In Jesus Christ, mighty we pray. Everybody says, Amen. Palagpakan natin ang malakas ang Panginoon.